We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Usa ka mabugnaw nga Martes ang misugat ka natong tanan. Apan ato ka nang painuton gihapon mga kapuso pinaagi sa pagtutok dinhi sa GMA Regional TV Live. Daghan kaming giandam kaninyo nga mga dagkong balita as well as mga pampagaan usab nga mga istorya. Good morning, partner Nick. Buntag, partner Mayo. Good morning sa atong tanan nga mga kapuso nga nagtan-aw dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Maupayhan aga. Hainyo tanan dida. Kumusta ang inyong kabuntagon mga kapuso? Hinaot nga kamong tanan ana sa kapiskay sa panglawas ha samtang kita nanikay-sikay sa lain sab nga adlaw sa pagpakigugno kuno na partner. Mahimatod pa nila. Karong buntaga mga kapuso atong makauban karong taud-taud assistant choreographer sa Karkar City. Ni atong Domingo, partner Mike, sila ang nakadaog ng haros in town ni sila sa Sinulog sa Lalawigan. Nindot kayog konsepto ang dakbayan sa Karkar. Very unique. Unya, well-uploaded yung kayo ni ang ilahang performance, Nick. Atong nasayra, no, wala ta katanaw dito, wala ta kasaksi personally, pero based sa video sa atong nakita, ilang gikuan dito ang kinibang crab mentality. Unya, very, kuan kayo, upbeat, nga paspas, di ka maluya magtanaw. Indot kay ilang execution. Kung giun sa kanila pagpreparar pa niya, dugay na ba kasi nangandam ang Karkar ning ilang konsepto, ilang tema sa ilang presentasyon. Ug halad kang Senior Santo Niño karong tuiga, kana makapuso ang atong Siren partner May karong taon-taon kay atong makauban sa sila mga opisyales ug pagpakisayon taon sa may sikreto sa Karkar kay murag kanunay na maging sila makadaog. Tinuod. Murag almost every year naman yun ni silang manghawd, especially sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Always yun ni silang manghawd. So ato silang makauban, taon-taon makapuso, busa tutok lang. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ania na ang mga nagunang balita. Inay nga mag-signal shutdown, mas pakusgan pa ang signal sa komunikasyon sa South Road Properties kun SRP atol sa Sinulog Festival 2024 karong Domingo. Samtang gidapit ni Mayor Michael Rama si Governor Gwen Garcia nga mosalmon sa Sinulog Grand Mardi Gras uban nga misalmon sa Sinulog sa Lalawigan. Anang report ni Alan Domingo. Giangop sa mayor ang pagsalmot sa probinsya ug mismo sa pagsayaw ni Cebu Governor Gwen Garcia sa gipahigayong sinulog sa lalawigan nga gihimo sa Cebu City Sports Center. Subay nini gidapit ni Rama si Governor Garcia ug ang mga LGU nga mosalmot sa Sinulog Festival Celebration sa Enero 21 diha sa SRP. Samtang gipaniguro sa Pangulo sa syudad nga pakusgan pa ang signal sa komunikasyon sa SRP aron mapaabot ang kalihukan sa ubang kanasuran, pinaagi usab sa pagsibya nini sa social media portal. Sa pikasbahin, giawhag sa Cebu City Police Office ang mga tao ilabi na kadtong mosalmot sa photo contest nga dili moali sa agianan sa mga contingents. Kini aron dili na masubli ang nahitabo atol sa sinulog sa dakbayan ug lalawigan nga midumog ang mga photographer nga nakabalda na hinuon sa performance sa mga dancers. We also appreciate sa ilahang baningkamot, but again, ang ilang kooperasyon po kay kinahanglan po sa atong mga performer nga makahatagid sila sa ilahang performance nga nindot kayo, and this will be done without any obstruction. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Cebu City Mayor Mike Rama nangayo og pasaylo sa Muslim community subay sa pagsayaw sa mga estudyante sa Cebu Technological University kun CTU sulob ang Muslim attire. Yang report ni Alan Domingo. Muslim community, I apologize if and when because the backstop my office man. Pero you know, there are also people below. Learn na sa learn. Ay natuos ba ninyo? Okay. Sensitivity mo ko na. I was reading it. It's more of sensitivity. Isip overall chairman sa Sinulog Foundation Incorporated, giako ni Cebu City Mayor Mike Rama ang nahimong sayop sa Cebu Technological University sa opening salvo sa miaging Biyernes. Sulob sa mga tinun-an sa CTU ang Muslim attire nga nagsayaw bit-bit ang imahe ni Senior Santo Niño.
Sa opisyal nga pamahayag sa Bangsamoro government, ilang giila ang interes sa contingent nga nagpakita sa ilang cultural practices sa Bangsamoro. Samtang atol sa phone interview sa direktor sa National Commission for Muslim Filipinos, Onassis Bald, nga tuwa karon sa kauluhan, gihulagwan niya nga usa ka misrepresentation sa Muslim community ang gihimo sa CTU. Appreciate yung statement ng ating mahal na Mayor, Mayor Rama, or sa kanyang gininto ang concern sa ating mga kapatirang mga Muslim. So tinanggap ninyo yung apology ni Mayor at saka ng CTU? Yes, definitely. Kailangan as a whole approach, as a whole nation approach, kailangan natin mag-intindihan sa ating mga kapatiran mga Pilipino. Hinoon gihangop sa NCMF official ang pagpangayo og pasaylo sa mayor o sa CTO nga miangkon sa ilang sayop. Sa official statement sa ilang social media portal, gipadayag sa CTO ang ilang pagpangayo og pasaylo sa Muslim community ug ang pag-angkon nga dili haom ang paggamit sa Muslim attire sa ilahang pagsayaw sa sinulog opening salvo. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Laing barangay na usab ang gipaubos sa surprise drug test sa Lapu-Lapu City. Moabot sa 85 ka mga personnel sa Barangay Pusok, lakip na ang ilang mga barangay officials ug SK chairman ang mipaubos sa drug testing. Una niini niadtong Biyernes sa 69 usab ka mga empleyado sa Barangay Basak ang napaubos niini. Matod sa Lapu-Lapu City Office for Substance Abuse Prevention Conclosap, ipatest ang tanang mga barangay, ilabi na kay may bag-o mga opisyales ug mga empleyado sukad nagka-eleksyon. Sa drug testing, 7 ang nagpositibo sa Barangay Pusok samtang usa sa Barangay Basak. We are trying to cover all 30 barangays sa ato ang ipahigayon nga drug test. This is also in connection and in line with the mandate of the Chan administration for a drug-free workplace, drug-free office, as we promote a drug-free, drug-cleared barangays. Kapuso, padayong masinati ang bugnaw nga panahon sa pipila ka mga lugar sa nasod gumikan sa epekto sa hanging amihan. Matod sa Pag-asa, apektado sa amihan ang Luzon ug Visayas, samtang shear line usab ang nagpasulabi sa northern ug eastern section sa Mindanao. Gumikan sa amihan, gidid-an ang mga gagmayng sakayan nga makalawig sa kadagatan sa Samar ug Leyte provinces tungod sa mga dagkong bawd. Subay niini adunay gi-issue nga gale warning sa kadagatan sa Cagayan Valley region, Aurora ug pipila ka bahin sa Ilocos Norte, Quezon, Bicol Region, Dinagat ug Surigao provinces, lakip na niini ang Siargao ug Bukas Grande Islands. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, makasinati og maayong panahon ang halos tibok Central ug Eastern Visayas, apan posible gihapong masinati ang mga pag-uwan sa pipila ka mga lugar sa Samar provinces. Sa lalawigan sa Bohol, 12 ka mga tao ang naangol human mahug ang gisakyan nilang jeep sa Pangpang sa Barangay Mansasa sa Tagbilaran City. Nadala sa rescue team ang mga naangol, usa kanila ang 13 anyos nga bata. Gihigta na lang sa mga rescue team ang jeep aron dili kini molahos pagkahagbong sa Pangpang. Mato ni Jeramer Kalipusan nga maayo raman unta ang sitwasyon sa jeep nga iyang gimaneho sa ilang pagbiya sa Dao Integrated Bus Terminal. Apan nawad-an kini og preno samtang padulhog sa may Barangay Mansasa. Tungod diini, gibangga na lang niyang jeep sa mapunuan aron dili kini mulahos pagkahog sa Pangpang. Mubiyahe unta paingon sa lungsod sa Sibilia ang maong jeep nga may 11 ka mga pasahero. Miresulta mo insidente sa grabing trapiko sa dapit. Secure nato kay peligro ug dili nato nahiktan magbong siya sa ubos na naibay sa ubos, no. So may immediate concern nato i-secure nato para makaproceed na ang pagbalik sa traffic, no, mapagian ang kalsada. Pagtamag, no. Buwan naman. O na muhaway doon mo unlod na. Unlod ang brake.
Gipahibaw sa taga National Migration Institute nga maabot sa 726 ka mga migrant ang nakaplagan sa mga otoridad sa usa ka warehouse didto sa Tlaxcala, Mexico. Naglangkob sa mga taga Guatemala, El Salvador, Ecuador ug Nicaragua ang mga migrante ug 75 sab ka mga minor de edad ang ilang nakitan. Nasikop ra hinuon sa mga otoridad ang upat ka mga human traffickers nga mao'y nagpaluyo niini. 2, 1, let's go! Good news sa mga soccer fans, mahimo na kamo makaduwa og soccer gamit ang mga drone. Kini human nga gipakita sa CES 2024 sa Las Vegas, USA, ang mga drones nga mahimong maduwaan og soccer. Apan di kini mga ordinaryong drones, sanglit gitabunan kini og protective og circular shell nga huom para sa maong duwa. Sama sa World Soccer o sa football, aduna usab kini organizing body nga gitawag og Federation of International Drone Soccer Association o FIDA. Usa ka patayng dolphin ang napadpad sa kabaybayunan sa Purok 5, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. Matod sa uploader nga si Dante Esplana, barangay tanod sa Dalakit nga adunay mitawag sa ilang barangay, kabahin sa patayng dolphin pasado alas 4 sa hapon niadtong Biyernes. Nasayran nga usa kini kabayi nga adunay gitas-on nga napo katiil o gibug-aton nga moabot sa 55 kilos. Sa ilang pagsusi, nabantayan nila nga adunay samad sa simod ug nagdugo ang mata sa mong dolphin nga posibleng naigo sa gahi nga butang. Nakigalayo na ang MDRRMO sa Menro ug sa BFAR aron masuta ang hinungdan sa pagkamatay sa dolphin. Malampusong napahigayon ng Agta Festival 2024 sa lungsod sa Bobon sa probinsya sa Northern Samar. Pamaagi nila kini isip pasalamat kang Senyor Santo Niño nga dunay itom nga imahen. Nagsugod ang klase sa debosyon ni atong tuig 1981. Napo ka man contingents ang misalmot sa Agta Festival karong tuiga kundin gibida ang mabulukon nga mga costumes o pasundayag halad sa balaang bata Jesus. Ato sa kompetisyon, kampyon ang contingent gikan sa Barangay Kawayan, Catarman nga nag-uli sa 300,000 pesos ka cash prize. Second place ang Santo Niño tribe sa Bobon nga nagkakuha sa ganti nga 200,000 pesos. Samtang third place ang lungsod sa San Jose nga midawat sa 100,000 pesos nga cash prize. Mapasalamaton si Mayor Jing Celespara sa mainiton nga suporta sa pribadong sektor ug sa tanan nga misaksi sa maong kasaulugan bisan pa man sa kainit sa panahon. Nagpasalamat ako sa mga bubunanon nga padayon adaan hugot nga pag tuo ang paging devosyonado sa naton piling Santo Niño. Usa sa mga nalambigit sa pagpatay sa market official sa Lapu-Lapu City, mitumbok sa responsable ug sa unsay katuyuan niini. Nasayran nga ang namatay dili gyud unta mo'y target nga ipahipos sa utok sa krimen. Ani ang report. Sa Lapu-Lapu Police Detention Cell, kundiin siya temporaryong gibalhog, mihatag og pamahayag ang gitumbok nga middleman sa pagpatay kang Christopher Siniza, Executive Assistant for Market Operations. Matod sa 49 anyos nga middleman, gisugo siya sa pagpangita og tawo aron paghimo sa buhat. Ang iyang kaila ang gisabot kabahin niini. Hilabihan ang pagmahay niya sa nahitabo ug nangayo og pasaylo sa pamilya sa biktima. Nga ko lang pinsa sa tabuan ma sir, pero ako sir biktima sa gone sir. Kay mismo ako sir ito wala ako igor ko lagi sugo po nga sa pagpangita na bisay mo trabaho sir. Ako wala ko utang ko buton na sir. Sa pagkakaron, gawa sa middleman, anausab sa kustudiya sa kapulisan tungod sa lain nga kaso ang gunman sa maong krimen. Ang driver misurrender sab sa dakong opisyal sa syudad. Apan sa mismong adlaw sa pagpatuman sa plano, si Siniza ang dito ug dili ang unang target. Ang ilalang anong ilang pabirahan kay to give message lang ni Sir Chris karing namatay. Ngayaw hilabti among buhay-buhay dire. Taas gyud swerte ning katong main target yun nila. Kaya siguro nang hilan to gipapauli ni Sir Chris. Siya na lang dito. Matong last minute naman based sa revelation lagi gihapon sa ato ang confession. Gumikan sa extrajudicial confession, natumbok na ang gingong utok sa krimen nga gimonitor sa PNP. Giandam pa ang kasong murder nga ipasaka batok sa mga responsable sa krimen. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.
Usa ka bus ang midaro sa kabalay daplin sa National Highway sa barangay Bagakay sa Calbayog City sa Samar. Gawas sa usa ka balay gidaro usab niini ang pipila ka mga tindahan ug mga nakaparada nga tricycle ug motorsiklo. Gikan sa Southern Leyte among bus nga paingon unta sa Kauluhan. Giilang nagmaneho sa usa ka Ornopia, 59 anyos taga poblasyon Tibiao Antique. Kisa gingong nakatagpilaw atol sa iyang pagmaneho. Matud niya nga wa na siya makabawi sa iyang dagan human nga nitipas ang maong iyang gimaneho sa pikas linya. Hinunwa rin natala nga naangol ug nakalas sa maong insidente. Samtang ang driver na sa kustudiya sa kapulisan sa Calbayog. Ayoko na sa'yo! Break na tayo! Mi arangkada na ang duha ka mga bagong kapuso serye sa GMA Prime pagkagabi. Balik telebisyon na si Ultimate Star Jeneline Mercado alang sa bagong kapuso fantasy romantic serye nga Love, Die, Repeat. Sa pilot episode pa lang, nagsugod na ang istorya ni Angela nga gidala ni Jeneline Mercado o ni Elton nga karakter ni Mike Tan. Nangkaila sila Bernard nga karakter ni Sian Lim sa bukid o dinhi magsugod ang daw pabalik-balik nga kasinatian. Sundan ta ang matag istorya sa Love, Die, Repeat sa GMA Prime 8:50 PM. Samtang, nagsugod na usab ang asawa ng asawa ko nga gibidahan nila Jasmine Curtis Smith, Liza Lopez o Raver Cruz. Nagtuo si Christy nga karakter ni Jasmine nga naangko na niya ang timos nga gugma human gikasal ni Jordan nga karakter ni Raver Cruz. Apan magkagubot sila human musud sa istorya si Shaira nga karakter ni Lizelle. Sundan ta ang istorya kabahin sa pag-ila sa legal nga asawa kauban sila sa GMA Prime. Andam na ang runners alang sa mas nagakulbahinam nga Season 2 sa reality show nga Running Man Philippines. Anaa na sa South Korea sila Cocoy De Santos, Boboy Villar, Glyza De Castro, Angel Guardian, Lexi Gonzalez o Mikael Daes. Daw gawa sa mga exciting challenges, winter is coming kuno ang dalit sa maong bagong season. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live sa pagpahigayon nitong Domingo sa sinulog sa lalawigan ng Haros. Ang dakbayan sa Karkar mga kapuso karong buntaga atong pakisayra usay sikreto sa ilang contingent unsa man gyoy konsepto o motivation nila sa ilang performance at tubangan sa mga Sugboanon ni atong Domingo. Makauban nato karong buntaga mga kapuso sa mga choreographer sa Karkar City Contingent sa sinulog sa lalawigan 2024, Pati Betita. Mayong buntag ug welcome sa GMA Regional TV Live. Pati, kindly greet our kapuso unang nagtan-aw. Maayong buntag ka natong tanan og viva Pit Senior. Pit Senior sab kaninyo diha sa Karkar. First up, congratulations sa Karkar City na kadaog sa sinulog sa lalawigan karong tuiga og of course lain pang mga kategorya unsa may gibati ninyo nga nalangkat ninyo ang kadaugan. Of course, in behalf of the city of Karkar, we are so thankful. We are so grateful for this opportunity nga makapasundayag. But at the same time, kani nga mga award na among nakuha, amo gininggihalad alang kang Senyor Santo Niño. Malipay ang tibuok Karkar, hilabi na gyud sa mga yanong tao diri. Basta Karkar na gani daghan ka ang mosuporta, hilabi na gyud sa mga ginikanan sa mga dancers. And all of the Karkaranos we're very proud sa mga performers pod nga nahitabo atong last sinulog sa lalawigan. Immensely grateful. Tinuod kay murag kada tuig sa atanganan gyud nga mga contingents, of course ang Karkar City ug usa kay pasabog karong tuiga. Can you share to us, Pati, unsa istorya inyong performance? Kay nakabasa sad ko og Facebook post ninyo nga murag kung lead time o murag preparation gani hisgutan, murag medyo apiki kuno, so murag gipaspasan ninyo ang pagpangandam? Yes, we're given at least mga 3 weeks of preparation. But the concept, actually Madam Stenso, our consultant, she shared to me the concept mga November last week of November. But the whole preparation, the implementation is actually 3 weeks. 3 weeks. So medyo hipot kay ang time unya nami mga last minute changes, mga 3 days or mga 4 days nami mga last minute changes, and
kulba kaayo kay kinahanglan gyud namong kanaganing mamapurma ang tanan and ma-complement ang among mga performances. Arita sa konsepto, of course, based from Dr. Estenzo's idea, Pati, yes. crab mentality. Kay murag, og ato mong paminahon, murag negatibo ra ba gyud ang connotation nato og crab mentality. Pero sa inyo, murag inyong gi-incorporate sa sinulog, sa atong debosyon sa Senior Santo Niño. Of course, gusto mo kunog positibo nga disposition or attitude aning mo gitawag natong crab mentality, Pati. Unsa may pasabot ninyo ani? Yes, when she shared to me, because November naman gunya wala pa mi concept. So I said to her, "Madam, mo tay concept sa kanang sinulog, di unsa man ta ani?" Actually, she was crying when she shared the concept siya. Atong concept karon is crab mentality. So pag inyag crab mentality, because I was assigned in the artistic production, what sa may tabo sa among kanang mga production, so sa may tabo, nag-imagine na dayon ko kung sa may kanagaling production nga among i-portray. And she said, because crab mentality sa Filipino toxic trait, sometimes we also the victim of this mentality. And sometimes kita po mismo ang crab. Ato na siya ma-experience sa panimalay nato, sa pamilya nato, sa ato ang ganing panarbaho, hindi siya mawa na agni siya always been. Nya daghang mga tao nga mag-ilo ka ng posisyon, daghang mga tao nga gusto jud mo saka magbinirahay ta, but ang message that niya gusto i-portray is that instead of pulling down, we pull up each other. So, we rise by lifting others. So, and kisa unsa pa nga position ana, si Santo Niño ra gyud isaka. Kay kung isaka niya to si Santo Niño, kitang tanan mo saka yun. And that's the idea. So, and of course, with artistic intelligent also with Sir Val Santiago, who happens to be our costume designer. So, dito, may complement na tanan. And then, nindot lang po ang resulta noon po, mas nalag tinabangay. Nindot ka ito ni Gawas, of course, sa screen o sa inyong presentation. We rise by lifting others. Mulambo ta pinagi sa pagbayaw sa uban, Pati. Dili kinahanglan nga murag imong ipaubos hinuon ang uban. Yes, that's why our costuming, the kind of costume na gigamit is more on kings. Kay bisa pag ganing nalaka sa taas, pero you have to humble yourself because in this desiderata, the only real position in this world is humility in the changing fortune of time. Pagkanindot paminahon. Pati, unsa may sikreto sa kadaugan sa Karkar? Ang sikreto ra gyud sa kadaugan sa Karkar, mao pa niya pagtinabangay, collaboration, we collaborate each other. Ako ay just one of the choreographers. We have our consultant, Madam Catherine Estenzo, and we have also two choreographers nga mo ina-assign sa sayaw, usa sa street dancing. We have Sir Rolando Munto and Edgar Alinsugay together with the Gifts of Karkar and the rest of the teachers. Kunya kaming tanan mga suppliers is all from Karkar. Among musical director from Karkar, we have Kuya Cheng Aligado together with Ma'am Queenie. Among artist taga Karkar po na si Sir Chris. Kunya among costume designer Sir Val Santiago. So all from Karkar. Nagbangay gyud nakikabon we will work on each other. Ang suporta gyud sa among LGU, labi na gyud Mayor Patrick Barcenas ug ni Governor Gwen sa gihatag niyang subsidy kay nakatabang gyud ni siya mapurma ang among production gyud. So when we collaborate each other, because this is not a one-man show, so kinahanglan gyud daghang utok gyud ang magamit. Pati na kuryoso lang ko kay of course kita murag usam gyud sa atong atangan kada tuig unsa kayoy pasabog sa Karkar sa inyong bahin mga choreographers kamo nga mga leader sa grupo unsa inyo pag-andam or pag-train sa inyong mga dancers kining of course importante kayo grace sa ilang pagsayaw o kining stamina unsa man nga para mulahutay gyud sila sa taas-taas nga sayaw tibok adlaw nga pagsayaw. We actually have training programs sa mga dancers. But before sa misalang ana, we have grassroots na sa mga bata because we have folk dances, we have our kabkaban festivals, and we also have in Charter Day na may mga festivals po nagipang buhat sa syudad. So murag dili na siya new sa mga bata namo because our city develops the cultural awareness of our performers sa mga bata pag sa mga estudyante namo sa mga student from the elementary to high school. So we give more emphasis on the cultural awareness because Karkar is the heritage city of the South. So that is why mga programa nahaumgyud sa kaning pag-perform sa atong mga basic mga cultural folk dances. You were saying 3 weeks ra mo nga murag nangandam gyud giandam ang inyong choreography. Pati unsa man to taas-taas gyud oras sa inyong preparasyon magabi inyong practices? Dili kaayo kay kuan jud siya kanagay mo mga bata ng eskwela pod, so we have to begin our rehearsals by 3 p.m. mahuman mig mga 9 p.m. So inapag may mga college students atong time so it's not easy to meet all of these performers pero
tungod kay ni hatag jud mi ka nag extra time Saturday and Sunday gigahin gid namong oras pod para lang gud ma-perfect ang mong performance. Just to close this, Pati, brief message nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga gikan kaninyo diha sa Karkar. Yes, at malipayon ang taga-Karkar sa mga suporta nga among nadawat. Unya, Viva Pit Senior ka natong tanan. And sa hinapos nga among mensahe, mulambo kita pinaagi sa pagbayo sa uban. We rise by lifting others. Viva Pit Senior! Daghan kay salamat og Viva Pit Senior sa ninyo diha sa Karkar City. Thank you so much sa usa sa mga choreographers, mga kapuso, Pati, Betita, daghang salamat. Thank you, thank you. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Padasi ka balita mga kapuso, 57 anyos nga taxi driver nagtanyag og libreng sakay sa iyang mga pasahero atol sa iyang birthday, isip pasalamat kang Senyor Santo Niño. Siya si Adon Verdida, presidente sa Barangay Labangon kisa taud-taud na nga nagmaneho og taxi. Giisip niya ang mga pasahero nga nagbuhi sa iyang pamilya, busa isip baos, iyang gilibre ang mga tao atol sa iyang birthday. Labaw sa tanan, gihimo ni Verdida ang free ride isip pagtamod sa iyang panaad kang Senyor Santo Niño. Sayranta ang iyang istorya sa dibusyon ug mga adlaw, dinhilang sa GMA Regional TV Live alas 8 sa buntag. Natandog na ko may itong We Rise by Lifting Others. Mao gyud doy makapatandog no kay kini manggong crab mentality yun no naagi ni nato mga dili na siguro sa mga Pinoy bisan asa pa pero kato napakita nila nga sa pagtinabangay mulambo gyud ang tanan and that's it nakuha gyud nila ang kalampusan sila sab gyud ang nagkampo. Mahimo di na lang tanang negatibo nga trait ato lang nang i-convert sa positibo may. Nindot nga paagi sama sab niya atong taxi driver no nga iyahang i-share ang iyahang blessings ug pasalamat ngadto sa mga nagbuhi sa iyang pamilya. Ug mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Saint Augustine. Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Samtang makita ninyo kinimong episodes sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. But namong pasalamatan atong tanan nga makapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na makapuso nato abroad tungkol sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibukan nga puwersa alang sa mas da komisyon ug sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Happy Tuesday mga kapuso!